po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel lang inyong pong lingkod. So today is December 15, 20, 25 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Ninong Osmundo Street, corner po yan ng ano to? Ninong Osmundo Street. Saan to? Barangay 168 Homes, Caloocan. At dadalhin po natin yan sa may Premierville Private Pool and Events sa may Banana Street, Barangay 175 Camarin, Caloocan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Parang ay makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Assistant Secretary Lacadilab. Sir, welcome back sa Double Y, sa Double B. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Ma'am Weng and Sir Weng. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa inyong programa. Opo, thank you. Ano ang nakuha nyo background nung video na yun bago kayo naglabas ng kautusan na sinuspindi nyo ng lisensya ng driver? Actually sir, nung last weekend, kaliwat kanan nyo natanggap po na video na yun nga po ito na ginawa ng tao. Parang initial information po na nakuha namin, hindi naman ata natagis nung kaniton yung pickup niya. Biglang bumaba yung tao, pinagsisigawan yung mag-ama, tapos tinampok nga po yung tatay sa harap ng bata. Kitang-kita po nung bata na ginawa nung tao. In fact, ang ginawa ko nga po kanina, pinapunta ko yung sa intelligence division namin, pinahanap ko po yung sinaktan, yung mag-ama. So, opo, gumawa sila ng affidavit. Hindi ko pa lang po nababasa, on the way pa lang po sila pabalik sa office. Pero nag-decide po ako na i-show cause order po ito. Tapos may schedule na po sa December 17 yung hearing. So pansamantala po, suspindido muna siya, saka naka-alarm yung sasakyan niya. Pero after po ng hearing na to, sa December 17, didesisyonan po ito kung ano yung mangyayari dun sa driver. Okay. Pag sinabi po naka-alarm na yung sasakyan, ano po ibig sabihin nun, ASEC? Kapag naka-alarm po yan, ma'am, hindi niya mabebenta yan, hindi niya may re-registro yan. Technically po, talagang hindi niya magagamit yan. Hindi siya makabiyahe. Wala sa license, suspended
suspendido eh. Oo. Oo. Suspendido rin po. Opo. Pero pwedeng gamitin ng sasakyan halimbawa ng kanyang tatay, ng kanyang anak. Naka-alarm po yung Alarm sasakyan, ma'am eh. Oo. Oo, naka-alarm po yung sasakyan. Oo. So kahit sino po ang gumamit nun, Impound at ba yun? nakita po namin sa kalye, eh ako po magbibigay po akong kautusan na impound yan. Oo. Ayun. Okay. Impoundable pala yun sa gano'n. Ano po ma'am eh, nakakadurog ng puso yung ginawa niya, masyado pong Talaga. masyado pong nagmalapit siya, abuso na po eh. Opo. Pero Ano kasi- po ba, nagkagigitan ba silang dalawa? Wala daw eh. Walang gano'n. Walang tama yung naman, pick up, ano pero yan, bakit ano kumantok lang sa po, ganon? Yun na nga po eh, parang dahil parang natamaan ata yung ego niya dahil nakit-kit ba o ano ba. Oo. Baka napagalan siya kasi dinalang ka rito, nakaharang siya. Opo, magkasalubong po sila eh. Opo, Oo. salubungan po sila eh. Oo, Yung so, drive, syempre, yung suspended o, pero identified o yung driver? Identified. identify na po namin, pati address po niya, lahat po ng details niya, nakuha ko na po. Opo. Kahit pala ganun, kahit na sabihin na walang nangyaring any incident ng paggaan, pwede palang mapalagot ang isang motorista. Sir, yun yung pinaalala ko sa publiko na yung ginagawa nilang road rage, nila, lalo na yung bumababa sila sa sasakyan, sinasaktan nila yung ibang tao, ay hindi po katanggap-tanggap yun. Opo, kaya nga po sabi ko sa kanila, hanggat ako po ang nakaupo sa LTO, hindi ko hahayaan na yung mga abusadong ganyan. Oo. Abusado na po eh, sobra na. Oo, So, iba yan naman na. talaga yung... Klaro yan. Pag bumaba ka Oo. ng sasakyan mo, motor man dala mo, SUV, tapos nakipag-away ka, may naka-argumento ka man dyan. Road rage yun. Oo. Basta dala mo Opo. sasakyan mo, konektado ka sa sasakyan mo. Opo. Kasi lalo na yan sir, nananakila ng tao, hindi na tama. Kasi O, dapat tingnan, yun walang na- armas yun eh, di ba, attorney? Yun nga ang maganda ang isa eh. Kasi bumalik Pero siya sa ano po, kotse. ang sabi po nung biktima, nagsisigaw siya na babarilin niya. Siyempre, kaya kung makita po ninyo yung mga nasa paligid na nagbibideo, tumabi ka agad sila kasi nga, yun nga po, nagsisigaw. Na nagka-curse pa na nasasaktan talaga niya yung magama. At saka may sumisigaw na nag-video asat, sinasabi, huwag ka manakit kuya. Di ba? Oo. Opo. And yet- Grabe po. Oo. And yet, napapak pa siya sa kabila ng mga apila na nasa paligid niya. Saka ma'am, kung galit ka ma'am, at di ba tayong mga Pilipinoy, pag nakita nagalit tayo, nakita natin may bata umiiyak. Oo. Medyo mag-ano tayo eh, teka muna, baka mali. Pero ito, sobra po, sa ganda mo to. At saka yung lalaki, yung tatay, hindi naman sumasagot sa kanya eh. Wala, Alam mo na tahimik po, siya eh. matahimik na gusto eh, Opo. payapa lang. Parang intimidated pa nga si kuya nakakariton, di ba? Anong po itong mag-ama, sir, walang nanay yung bata. Yung mag-ama, maghahatid lang sila nung karga, yung karga nila, yung sa kargador kasi yung tatay. Oo. Sinama niya yung anak niya, maghahatid lang sila. So, ganon ka, tapos ginanon pa ng tao. Oo. Kasi, ang inaalala ko lang kayo sa LTO, at least may malasakit o kayo. Kadalasan sa mga ganyan, di ba, pag aping-api, minsan baka hindi nila itutuloy na kasi ayaw nila ng gulo. Sa panig nyo, anong sabi ho ng pamilya? Sa akin po, ituloy nila titiyan, sir. Yung ginawa niyang aktong yun, malinaw sa video, ay talagang may kaukulang pananagutan yan. Kahit na umatras sila, hindi po ako papayag kung ganun. Anong possible consequence nun? Maliban po doon sa suspension ng kanyang license? Maaari po maban po siya na habang buhay siyang maban sa pagmamaneho. Oo. At siguro sa pamilya naman, o sa mag-ama na yun, sa ama mismo, kung porsigido siya, sana may tumulong para lang ho, ilapit sa abogado man. Sa Wednesday po, sir, pupunta sila sa amin. Ay, okay. Opo, so i-hearing namin po yan. Kung wala po silang lawyer na haharap, magbibigay po ako para lang po patas na matulungan din sila. Oo. Medyo Kumusta talagang- kayo dyan? Kasi kung mainit
naman kami, maaari na naman kami magsulat ng letter sa kanya to follow up. Pero binibigyan po naman natin ng konting tiwala ang ating mga institusyon, katulad ng ombudsman at kanilang mga proseso. So we hope na pwede niya talagang act ito. It's really up to him also if he wants to investigate the BP na magkakasama na yung complaint ni Madriaga. Dahil ang pagkaintindi ko, baka yung ibang datos na kailangan makuha niya is necessary for both. Ako, ang personal interest namin, yung capacity ng ombudsman na tignan ang account ng kanilang pinagsidahan. Kasi tayo, ordinaryong mamamayan, wala namang karapatan tayo magsabi sa ablak na buksan ng bank account ng kahit sino. Pero nandun yung karapatan ng ombudsman ito. At kung totoong may drug money involved, halimbawa, dun sa Madriaga affidavit, baka naman may perang makikita sa bank account ng alleged persons who facilitated those drug business. Oo, at sinasabi ni Madriaga, Paano naman nilang naman tayo? Oo, go ahead, ma'am. hindi lang naman na drug money ay sa Pogo din. Diba? Ito yung ating nilabanan hanggang sa mapatalisik lahat ng Pogo operators sa bansa nung kina ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mukhang sinasabi ni Madriaga, allegedly, diba, yung campaign money ay doon kumuha, allegedly ito ng pondo. Ito sa pagtakbo ni Presidente Sara Duterte. Ito, tapos ito po, yung particular complaint namin, hindi naman kung titigtugin yung 600 million total na ating problema, saan mo pumasok yung mga pera na yan, hindi naman po siguro tinago sa ilalim ng kama in the form of hard cash. So maybe the ombudsman can take a more thorough look at the finances of the Vice President and members of her family. In 200 meters, turn right onto DeParo Road. Mga delivery deals, allegedly, no, ng million. Diba? May sinasabi si Madriaga na sa office of the ombudsman yan, sa parking. Pero mismo delivery ay sa mall o sa isang lugar. So, kung kani-kanino talaga yan dineliver, bilhin din yan. Oo, mag-bilhin. Ito lang yung natin, yung establishment po ng Office of the Ombudsman. Binigyan mo naman talaga ng batas ang malaking kapangyarihan ng ating ombudsman na mag-imbestiga. Kasi talagang powerful person nasa karapatan ng ombudsman na imbestigahan. At dahil powerful person yan, high official, the ombudsman also has power also to make sure that they are investigated properly. Okay. Ma'am Sylvia, bilang panghuli na lang po, ano pong inyong mensahe sa publiko? Sabi niyo kanina ay magpapanuri, no? At magsaliksik din. Oo. Ma'am Sylvia. Ito po, ang gusto lang ipaabot din kasi dito sa ating masama na yata ang ating kulturang politika, kami ho ay inaakusahan na may pinapaboran naman kami, di ba? Dahil sinasuhan po namin si Vice President, kami daw po ay nagpapalusot ng mga mas malalaking tao, na mas malalaki ang ninakaw. Or diversionary tactics daw, di ba? Ganun lang kasi. Opo. Pero sa logika naman po yan, ay ibig sabihin, hindi ako pwedeng magkaso sa isa kung hindi ko kasuhan ang lahat. Hindi po ba? Sa logikang ganyan din, parang okay na yung maglakaw ng hundreds of million. Basta below 1 billion, wala na kung tayong karapatan bahala. Kasi mas malaki pang nagnanakaw. At sa logika po yan, hindi naman binibilang na marami rin po naman kaming ginagawang iba, speaking for my organization na Pinas, pero hindi lang kami, marami naman po kami kasama. Hindi naman na si Sara lang naman ang aming nilalabanan, no? Lahat tayo mga Pilipino, we should be concerned about corruption. Sabi na ho natin yung pag-happy-happy natin,
Kahit nakukurap, kahit sino sa kanila, sino ang kakampi nila, ano pang political dynasty nila, we should just concern na let us go after them and hold them accountable. Kaya sa amin po, first step lang ito, tuloy-tuloy tayong lalaban para malinis ng konti kung maraming crocodiles na lumunod sa lutang sa panahon ng baha. No choice kasi tayo eh. Hindi na kayang pasubalian na may gumalaw ng malaking sindikato sa atin. Sa Pilipinas, sindikato ng droga na nagresulta sa napakaraming patayan. Sindikato ng pogo na nagkaroon din ng mga patayan, corruption, etc. Diba? So, no choice. Kinakailangan natin habulin kung sino yung nasa likod ng diba? Ang dating Pangulo kaya, iba kasama din dapat mo. Ay natutunan na sa ano eh. Diba? So, dito muna sa ano. Kumbaga, yung kay dating Pangulong Digong, meron ng humahawak na ano eh, ng kanyang kapalaran doon. So, yung iba pang sangkot dito sa kung ano-ano mga kaaligasgas na nangyari sa atin, yun ang kabuli natin eh. O yan, o. Maraming salamat ng Silvia Claudio, co-convenor ng Tindig Pilipinas. Maraming salamat din po. Magandang hapon sa inyo. Thank you po, thank you. O yan, paano? Diretso tayo via Zoom. Kasi nga, ay ito muna, no? Para context lang, para sa ating mga ka-ATM, ay sugatan nyo yung sasabangin sa Pinoy. Itong weekend, dahil sa pagbubukwa ng water cannon ng China Coast Guard sa Sabina o yung Skoda Shoal sa West. In 90 meters, turn right. Na makapamisa ang target doon ng water cannon ng CPG habang sumama din daw sa mga harap at Chinese Isha Verso sa sugatan may mga may kasi water cannon sumatalsik yung mga bagay-bagay sa kanila at tinutulin daw yung anchor line na delikado para sa mga mangingisda kasi di ba yun yung para magiging stable ka hindi ka anurin, mapadpad saan-saan lalo kung masama yung panahon hinggil nga dyan usapin natin si Sherwin Ona, Associate Professor of Political Science and Development Studies ng PLSU Manila via Zoom. Good afternoon, Prof. Sherwin. Magandang hapon sa inyong lahat dyan sa studio. Maraming salamat sa inyong imbitasyon. Yes, kasama rin po natin si Sandro Chona at Billy Delgado Jr. Prof. Sir Willie, Sandro, thank you Magandang again. hapon po. Eto, ay panibago na namang pangaharap, Professor, sa ating mga mangisdang Pinoy dyan sa Sabina. So, ano? Ano po nga masasabi niya? Panay-panay na to At parang mas tumitindi, no? Mas aggressive ang China ngayon. So, Sherwin. Tama ka dyan, Maan, ano? Imbis na pamaskong handog ang ibigay sa mga mangingisda, no? Water cannon ang binibigay ng Chinese Coast Guard at militia, no? Nakakalungkot man isipin, ano? Pero ito ay tama yung sinabi mo, obserbasyon mo na patuloy na umiigting yung kanilang operation dito. Hindi lamang sa Sabina Shoal, maski na rito sa Baho de Masinloc, ano? At napapansin nga natin yung increased presence ng Chinese Coast Guard at even yung kanilang Navy dito, ano? At ito ay lubhang nakakabahala, ano? At masa pa tayo ng mas maraming mga ganitong malapiratang activities, ng mga malapiratang action from their side. So, paulit-ulit na lang sa professional tapos anong next niya? Maghahain tayo ng diplomatic process. No, sa nangyari ang ating DFA, no, Department of Foreign Affairs. So, ganun ulit, Professor Sherwin, anong tingin ninyong dapat gawin Continue natin? for 700 meters, Ang then make a maaaring left U-turn strategiya onto kasi Cameron ng Road. China rito ay talagang i-wear down ang Pilipinas. Ano? Alam niya na kakaunti ang ating resources, maliit ang size ng ating Coast Guard, at ang mga inista natin ay umaasa dyan sa mga area na yan, no? Sa Sabina Shoal, sa Baho de Masinloc. Alam niya na limited ang ating resources, kaya tayo ganyan, ano? Bullying ang pagtatapat talaga sa atin, ano? At naisabi mo nga, nakakasawa mag-isipin, ano? Pero kailangan natin talagang i-maintain yung ating presence dyan, ano? Once na tayo ay nag-give up dyan, ay kukunin talaga yan ng China, no? Katulad ng nangyari sa atin noong 1990s. Kung yung matatandaan, baka
mga nasa kolehiyo pa kayo no high school ganyan din ang ginawa nila dito sa Mischief no kunyari nagtatayo ng mga maliliit na mga shelter yung pala pagdating ng after 20 years base militar na no inuunti-unti tayo kaya kailangan mas pagbantayan pa natin itong mga areas na to na kung saan sila nag-impose ng kanilang presence. Yung mga kababayan natin Manila, ano pong epekto sa kanila dito? Nakakaunti na lang yung magpunta doon, no? Sa mga doon sa ating teritoryo, sa West Philippines. Ano pong epekto nitong mga pag-iibig na ito, Professor Sherwin? Alam mo Mahan, na nakasama ko sa isang mga okasyon no, kung saan nakapanayam yung ating mga mangingisda dyan. Ang unang nararamdaman talaga nila dyan, Mahan, Willie at Sandro, no, yung takot. Natatakot talaga sila kasi walang habas nga itong paggagawa ng water cannon. Hindi lang nga water cannon, pinuputol pa yung kanilang mga angka. No? Ito'y talagang ang mapanganib dahil mawawalan sila ng control sa kanilang mga bangka o mga maliliit na barko. In 200 meters, make a left U-turn onto Cameron Road. Sa ating gobyerno at sana nga daw mas mabantayan pa sila ng ating Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Yan na nga sapat pa yung pagbabanta, yung personal na kahit saan po natin traffic sa mga lugar na yan, Professor, no? Para kapag makita rin talaga, kumbaga masubaybayan, o escort yung ating mga mangisda. Anong nakikita niyo po? Alam mo, nakakalungkot man aminin, talagang limitado lang ang ating kakayahan dyan, Although itong the past 3 years, itong pagpasok ng Marcos administration, talagang pinaigting yung presensya ng Philippine Coast Guard dyan. Kaya lang during the Duterte administration, kasi alam naman natin na nangyari dyan, napabayaan talaga yan at halos pinagbawalan ng Philippine Navy at ang ating Coast Guard na magpatrolya dyan. Talagang naghari ang Chinese Coast Guard dyan at saka yung kanilang militia arm. Ngayon lang, for the past 3 years natin yan na binabawi at nakakalungkot ng aminin, hindi pa sapat yung ating mga resources. Although unti-unti natin inahabol yan, kaya lang hindi naman ganun kabilis. Yung pag-order, for example, ng mga barko, it will take years for us to really operationalize itong mga bagong barko na ito. Kaya talagang matagalang laban ito, kailangan lang natin sa pagtsagaan. Prof, hindi kaya nililibang tayo ng mga pangyayaring yan? Yung ginagawang pambubuli ng China sa ating Philippine Coast Guard. Samantalang may iba pang ginagawa ang China. Di ba recently ang daming mga nahuli na mga Chinese national nagpapakit ng mga Pilipino, di ba? Nakapasok na rito, nakapag-negosyo, nakapagpatayo ng Pogoy, di ba? Sa Panglansi ba May yun? nanalo pang mayor, may nanalo pang mayor, di ba? Sa Panglansi yun, Panligaw. Bakit hindi, di ba? Mukhang gano'n para pag may nangyaring panghara sa ating Philippine Coast Guard, nandun yung ating atensyon. Yung iba sanang atensyon, nandito sa kabila, di ba? Na iba naman ang ginagawa, iba ang mga front na ginagawa. O pwede rin naman. Na sige, maguluhin natin dito, magpurot tayo dito, pero tuloy-tuloy yung pagpapatuloy ng infrastruktura, no? Sa ibang lugar. Bro. Alam mo, Sir Willie, I absolutely agree with you. Kaming nag-aaral yung tinatawag na malign influence operations. Yan ang nakikita namin dito na nangyayari sa Pilipinas. Sige, nagpapaigting sila ng aksyon dito sa West Philippine Sea, But mas maigting yung aksyon nila sa cyberspace sa ating kalupaan, napansin nyo naman na kabilat kanan yung mga cyber attacks na nangyayari sa atin. Idagdag mo pa dyan yung nabanggit nyo na pagdami ng pogo nung nakaraang administrasyon, Although syempre ngayon, pinagbawal yan, although may mga natitira pa, dito sa ating bansa, Nandiyan na nga yung tinatawag ng mga Manchurian candidates, really, Alice Go, at saka yung isa pang mayor, Pero ang paniwala namin dyan, Sir Willie, hindi lang yan isa o dalawa nakapasok yan dito sa atin nung nakaraang administrasyon, nakakuha nga yan ng mga birth certificate at saka ng mga passport, nagtayo ng mga negosyo, nakabili ng mga properties, at yung iba nga ay tumakbo na kandidato, kaya inuunti-unti talaga tayo sa aming palagay, So, malinaw dito, Prof.
state-sponsored project o program ng China sa Pilipinas. I totally agree with you, no? Although kailangan natin dagdagan ng allegedly, kasi on our part, no, wala naman talaga tayong sa aming mga nag-aaral, ano, open sources ang dala namin dito. Kasi mahirap patunayan yan, Sir Billy, no? Yung level ng legal threshold na mahirap patunayan. Pero sa aming tingin, alam ng ating mga intelligence agencies na ito ay nangyayari talaga, ano? At nakikita naman natin ito sa mga balita, ano? Although hindi nga natin matukoy kung gaano na talaga kalalim yung kanilang ginawang penetration dito sa ating bansa. Pero Prof. Sherwin, ang pinagtataka ko naman, bakit parang sa Pilipinas lang suso itong China? Bakit Kaya na. Oo, bakit hindi pareho ng ginagawa nila sa Vietnam, sa Indonesia, o kaya sa Malaysia? Alam mo, Sandro, no? Kung titingnan mo, ang Pilipinas na lang talaga dito sa ASEAN, no? Ang talagang lumalaban, ano? Hindi naman lumalaban, naninindigan, siguro ang tamang word, no? Naninindigan tayo, no? Una-una tayo yung nagsampa ng kaso sa kanila at nanalo tayo dito sa Hague, ano? At luba nilang kinagagalit yan, no? Dahil ang Pilipinas nga, although maliit tayong bansa, ay nagiging torn tayo sa kanilang side, ano? Nagiging sagabal tayo dun sa kanilang mga layunin dito sa South China Sea at particularly dito sa Taiwan, ano? Ngayon kung yung tinatanong, yung tayo lang ba ang ginaganyan, ano, ng China, no? Ako, hindi, ano, maraming mga bansa ang nagiging ganyan din ang experience, pero ang Taiwan ang isa sa mga territories, ano, na ganyan din ang nagiging experience. Kung malalim din yung kanilang experience dito sa tinatawag na malign influence operation. Eto, Professor Sherwin, kapag tinitignan mo yung mga komento ng ating mga netizen, pag ito maupukan dyan sa kanto, tumaan dyan sa may tindahan, di ba? Yung mga ating mga kababayan, mga nasa driver ng jeep, yung mga upukan nila. Kami naman pala water cannon, kumititan ng water cannon. Ganun din yung gusto nila parang alam yan natin, sige na, sugod. Mga malaan ng kanto. Mga ganun. So, yun nga, Professor Sherwin, yun nga, anong paliwanag natin sa ating mga ordinaryong mamamayan na hindi nga basta-basta nga ngipin sa ngipin. Diba, Professor? Yeah, oo. Tama ka dyan, Maan, ano? Kasi nga, kailangan maging mahinahon tayo. Kasi itong malaking bansang ito ay hinihintay na tayo ay gumanti. Nananadya, no? Oo, nananadya sila, no? Na hinihintay nila na gumanti ang Pilipinas. Kasi nga, mas malakas sila. Magkakaroon sila ngayon ng rason para i-escalate itong mga ganitong mga activities. Yan ang iniiwasan ng Pilipinas, ano? Tatanungin mo ko, talaga bang ganyan na lang ang Pilipinas? Underdog na lang palagi tayo, no? Papapi na lang ba tayo? Hindi naman, ano? Dahil marami tayong mga stratehiyang ginagawa, no? Yung pagkika-aliado natin sa iba't ibang mga bansa, no? Nakikita natin yan doon sa iba't ibang mga security partnerships, no? Yung ating transparency initiatives, no? At yung mga joint maritime exercises na ginagawa natin kasama ang Estados Unidos, ang Canada, at iba pa mga bansa katulad din ng Japan, ano? Ito ay mga strategiya natin upang palakasin din ang ating tindig, ang ating posisyon dyan sa West Philippines. At ito sabi nyo nga parang nananadya, no, na isang maling move lang pwedeng pag-ugatan, no, ng talagang malaking away. So, gusto rin ba yun ng Pilipinas na hindi naman tayo talagang kalaban nila? Actually, ang iniintay nila makalaban, hindi na nga sumusuporta sa ating malalaking bansa. Alam mo, sa isang banda, mayroong katotohanan niya sinasabi mo. Pero kung titingnan mo naman ang posisyon ng Pilipinas, may sarili tayong interes Diba? Ayon sa ating mga batas, at ayon nga dun sa ating pagkakapanalo rito sa arbitral tribunal, no? Binibigay sa atin yung karapatan dito sa ating mga maritime zones, ano? Yan ang interest ng Pilipinas dahil nga napakalaki ng ang mga resources na pwedeng makuha dyan, no? At ito yung dapat natin panindigan regardless kung ano man ang geopolitical situation. Yes, maaaring sabihin mo na kasama tayo doon, pero may interest din, malaki din ang interest ng Pilipinas dito in terms of, for example, energy, no? Isang malaking source ng energy ang West Philippine Sea. Maritime resources natin, napakalaki din yan, ano? So, malaking ano yan sa ating ekonomiya.
No, kaya kailangan talaga, pang ano to no, intergeneration, hindi lang to laban natin ngayon sa pangkasalukuyan. Pero ito'y para na rin sa ating mga anak at mga apo na kung yung tutusin. Kung pagpapatayan natin kung yan, walang intensyon ng China na sakupin ang Pilipinas. Kundi ang talagang abo lang nila ay yung papasa kanila yung karagatan natin. Diba? May isang banda ay tama ka, pero again, no, hindi lang naman West Philippine Sea ang interest ng China dyan sa aming palagay. No, pati na rin itong Taiwan Straits, no, yung tinatawag na Taiwan Contingency. Yan ang pinakamalapit sa kanilang bituka. No? Yan ang talagang main interest nila. No? Pangalawa lang sa aming palagay, itong West Philippine Sea, South China Sea. No? Kaya hindi mo rin masasabi talaga ng 100% certainty. No? Kasi napakalapit natin sa Taiwan, Sir Willie. No? At alam niyo naman na nandito ang mga EDCA sites. Pero wala pa yata sa kasaysayan ng China na nakasabog talaga sila kahit na nung una pa mga panahon. Ayan ang kung titingnan mo yung kanilang malalim na history, meron din naman, pero yung recent history nga nila, siguro wala. Kung titingnan mo naman din, ano ba ang intensyon ng kanilang Communist Party? Di ba? Ano ba, mas palakasin ba ang kanilang ekonomiya o sila ba ay maging regional hegemon, no, na tinatawag, no? Sila yung magiging reigning power dito sa ating rehiyon, So, hindi naman nagkukulang sa pronouncement ng Chinese Communist Party dyan, Gusto nila talaga yung sila ang maging hegemon dito sa ating rehiyon at pati na rin sa buong mundo. Kaya, hindi mo pwedeng isang tabi talaga, Sir Willie, no? At kailangan natin paghandaan yun. Hindi tayo na naman matulog sa pansitan, Sir Willie, katulad ng nangyari sa atin 20 years ago, no? Pinabayaan lang natin yan. Natulog tayo sa pansitan. Eto na ngayon, no? May mga base militar na malapit sa Palawan, no? Kailangan talaga natin i-monitor yan at paigtingin pa ang ating mga aksyon. Sir Erwin, siguro po tanong ko lang, yung ito bang strategiya ng China sa West Philippines? May pagkakapatulad din ba ito doon sa kanilang strategiya sa border ng India at China at yung sa issue ng Tibet? Alam mo, magkaiba yun, Sandro, kasi medyo land, land area yun, Ang malaking, similarity ay with Taiwan, Yung kanilang ginagawa ng mga aggressive na mga maritime patrols dito, yung kanilang coast guard, ganun din ang ginagawa nila sa Taiwan. Although mas grabe doon kasi doon nagkakaputulan na ng submarine cable, Yun din ang warning sa atin ng Taiwan, At pinaghahandaan din yan ng ating mga authorities, Maaring putulin yung mga submarine cables natin in the case of an accident, Ganun palagi, nagka-aksidente, naputol yung Pero hindi natin ngayon pwedeng isang tabihan kasi nga nakita na natin na nangyayari yan sa Taiwan. Mas madali bang mag-encroach pag sa tubig para sa lupa? Para sa ating sa ating experience, talagang meron sa tubig at meron din sa kalupaan, hindi nga encroachment pero yung tinatawag na political interference, yung malign influence, yung malign influence operation. Pati na sa cyberspace yan, Sir Willie, yung in-announce naman ng ating gobyerno na yung mga malalaki na pag-atake sa mga government agencies natin ay na-trace nila papunta sa China. So, talagang multi-prong, multidimensional yung pag-atake sa atin. Kung pag-uusapan pa natin, baka buti ko tayo ng pagdigat ng araw kinabukasan, bro. So, sa mga susunod na pagkakataon, Maraming salamat po, Professor Erwin. Salamat po sa inyo. Buhay po kayo. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat Associate Professor Kerwin Ona na Political Science and Development Studies ng DLSU. At party-party na po kami ang Philippine Student Cable Media Corporation. At kasama naman ang part. Kasama dyan ang ating PRTV, ang DZMM, Radio Patrol sa Isleta at FMR. Ayan, sunod sa radyo at Luzon TV ang Arengkada Balita kasama, sila Nina Corpus ng Jet Batallones, papapanaw dito sa PRTV Friday sa Channel 31, at mapakinggan sa DZMM, Radio Patrol sa Isleta sa Metro at Mega Manila. Mapapanood naman po ang Issues Content kasama sina Tony Velasquez at Rica Lasso sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM YouTube Channel at sa DZMM Facebook page.
Bye! Bye-bye! Basta AM, TCMM. TCMM. Numero 1 sa aksyon. Nagpapasalamat po ako kasi may urgent care po sila. Mas mabilis po sa mga ganito pong bukas center. Ang bagong urgent care at ambulatory service center o DOH Bukas ay isang proyekto ng Department of Health sa mga bukas centers. Ibinibigay ang mga serbisyong medikal para sa mga kondisyong hindi na kailangan pangdalhin sa emergency room ng malalaking ospital. Ilan sa mga serbisyo sa bukas centers ay outpatient consultation, follow-up check-up, x-ray, laboratory tests, dental procedures, minor surgical procedure, ECG, ultrasound, cancer screening, at mental health counseling. May mga gamot din po sa mga bukas centers at pwede rin magpa-check up ang mga buntis. May bakunahan din po sa bukas at pwede rin magpa-injeksyon ng anti-rabies. Pumunta na po sa DOH Bukas Center sa inyong lugar. Si Sec. Teder Bosa po ito nagpapaalala, bawat buhay mahalaga. TCMM. Numero 1. Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. PRTV News Break sa PRTV Prime Media. Lunes hanggang Biyernes sa PRTV Prime Media. Sabay, 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 walang iwanan. Sabay, sabay, kasama sa tawanan. Sabay, sabay, walang iwanan. Tayo ang magkakasama sabay. Sabay, 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 walang iwanan. Sabay, sabay, tayo ang magkakasama sabay. Happy Holiday sa bawat Pilipino mula sa PRTV Prime Media. Back-to-back kwentuhan. Nasa public record na yung kanilang mga idineklarang yaman. Issue. Dahil alam nila na ang kanilang mga pinagawa ay sasadsad. Radio DYSP tuwing Sabado. Deliberasyon ng Bicameral Committee para sa 2026 National Budget ipinagpaliban ng Senado ngayong araw pero ang Kamara nais ituloy ang pagtalakay sa pondo. Dagdag singil sa tubig para sa mga customer ng Maynilad at Manila Water. Inaasahan sa pagpasok ng 2026, MWSS tiniyak na walang mangyayaring water crisis. So, I can assure the public na wala pong water crisis next year. Dahil nagawa po ng Manila Water at Maynila lahat ng kanilang proyekto. Samantala naman, tradisyon ng mga Pilipino na simbang gabi magsisimula na po mamayang gabi. Diwa ng siyam na misa bago ang Pasko, ipinaalala ng isang pare. Maganda na meron tayong wish, meron tayong hinihingi sa Panginoon, kasama yung sa ating panalangin. Pero ang pinakamaganda po yung preparing of the heart, yung paghahanda ng puso. At para sa RMN IMM Christmas sa Pinas, Christmas lighting sa Pangasinan Capital naging makulay. Sa sports balita naman, Pinay weightlifter na si El Renando na sungkit ang ika-18 ginto ng Pilipinas sa ginaganap naman na SEA Games doon sa Thailand. RMN Network News. Pagkasama sa detalye po ng ating mga balita, unang pahiwatig namin nila sa sensitibong balita, magkapatid na person with disability, ito po yung mga PWD, na pinukpok ng martilyo ng sariling ama sa Gingoog City doon sa Misamis Oriental, inilibing na. May follow-up mula sa Remin Cagayan de Oro, si Radyoman Joanna Ricote. RMN Live Report. Inilibing na ngayong araw ang magkapatid na pinatay ng kanilang sariling ama sa Gingoog City, Misamis Oriental. Ang biktima ay nakilala sa pangalan na sina Adrian J. Tutor, 21 taong gulang, at Arnold Washington Tutor, 20 taong gulang, mga PWD, at nakatira sa Barangay 17, Gingoog City, Misamis Oriental. Samantala ang sospek ay nakilala sa pangalan na si Lunicito Tutor,
40 taong gulang. Ayon sa mga otoridad na bandang alas 10 ng umaga noong December 11, nang madatnan ng kanilang ina ang mga biktima na puno ng dugo ang katawan, kung kaya't humingi ito ng saklolo sa kapulisan at City Disaster Risk Reduction and Management Office. Naisugod pa sa Misamis Oriental Provincial Hospital ang magkapatid, ngunit diniklara itong dead on arrival dahil sa mga natabong sugat sa kanilang ulo. Sa isinagawang investigasyon ng kapulisan, napag-alaman na pinukpok ng martilyo ng kanilang ama ang ulo ng magkapatid dahil naaawa umano ito sa kondisyon ng mga anak na PWD na laging nakakadena. Ayon sa sospek na pinilit nitong huwag makaramdam ng awa sa mga anak at inisip nito mga alagang baboy ang kanyang pinupukpok. Matapos ang krimen ay umakyat ng overpass ang sospek at nagtangkang magpatiwakal, ngunit nahuli ito ng kapulisan. Sa ngayon ang sospek ay sinampahan ng kaso Parisite. Kasama mo sa DFCC Armin Cagayan de Oro, Radyoman Juana Ricote, Santa Carmen. Bata, sir, sa boat. Veteranong pulis patay ng pagbabarilin sa loob ng sabungan sa Calbayog City. Detalye ng balita yan mula kay Radyo Manila sa Buhay naman. Aramen Tacloban. Diyan na ako sa Camarines Doctor, sir. May Christmas party na kami galing kami. Parang ang tagal ko nagtang inantay na, sir. Wala talaga ako mag-book 2019. Ang hirap talaga, sir. Sabi ko, ayoko naman mag-commute ko yung jeep. Ganun din naman. Pero kahit dati po matipid, ano kasi lalo na ngayon, mas mahal nga kanina, sir. Parang umabot ng 400. Nag-antay lang, palipas lang ako eh. Para bang galing akong probinsya. Ano lang naman. sa pinangyarihan ng krimen. Nakuha naman sa bahay ng biktima ang isang baril na kalibre 45 na may bala at magazine. Marhin namang kinumpina ng Police Regional Office 8 ang pamamaril at nanawagan ng kooperasyon sa publiko na isumbong sa kapulisan ang kahit anumang impormasyon na makakatulong sa kaso at tuloy Dapat talaga magkaroon ng batas na sa Pilipinas yung pagkokontrol na sa sasakyan. Kasi kung hindi kokontrolin ng gobyerno yan, wala. Mabubulunan at mabubulunan ng lahat ng kalsada. Kahit ano pang gawin nilang pagpapalapat yan, na which is hindi naman talaga kayang palaparin. Kung hindi nila kokontrolin, sa dami ng nagpapahulugang sasakyan na yan, na wala nang kailangan yung mga electronic na hybrid. Pag lalabas ngayon ng sasakyan, parang motor na lang eh. Ang bilis eh. No down payment eh. Kaya, dadami ng dadami talaga yan. Tinitingnan naman ng kasi ng gobyerno, laki ng tax niyan. Oh, totoo naman yan. Laki ng kita ng gobyerno dyan. Kaso dapat ano din. Oo, kasi dapat tinitingnan yung pang kinabukasan. Anong mangyayari sa kalsada pag pinayagan ng pinayagan. Oo nga po eh. Wala kang ganun sa gobyerno. Ay, ewan. Grabe. Handa po kami na ituloy itong bicameral conference committee proceedings. Yun po sana yung kagustuhan namin ngayon. Dahil meron po kasi tayong timeline na gusto pong sundin. Sana po, nakita nyo naman po, in-adjust po yung kalendaryo ng sesyon na dapat sa December 22 ay ma-ratify na sa parehong chamber, sa pareho pong kapulungan, yung po ating sa pinanggalingan sa report. Kaya yun po yung hinahabol natin. Kaya ito po sana yung kagustuhan natin na magpatuloy. Hindi ko kabisado. Tagisan po ba kayo? Kaya sa Citrin pa sa may Project 8 bandang news po. Hindi ko kabisado dito bandang Caloocan. Matapos natin yung project sa tamang oras. Oo nga po. At actually nagpatay na rin ako ng app para makauwi kasi kung ganito wala talo talo po kung ganito sunod na ganito
at alas Pero Ano pong magandang dapat season? wala, halos lahat naman ng oras na pare-parehas na rin. Mga sangkot sa flood control anomaly na makukulong bago ang Pasko, abangan na lang ayon sa Malacanang. Detalye ng balitang yan mula Tutusin sa kung Baliban, sino talagang nagsiservisyo publiko, kami po. Hindi totoong sa mga politiko. Mga politiko nagnanakaw lang yan. Opo, yan ang mga totoong serbisyo. Ito na yun. 8 hours pero inabot ng 16 hours. Ano yun? TY. O tibay. Oo, kasi hindi mo pwede iwan ng pasyente mo. Tama po. Pag ganyan talaga. Eh, sa ICU kasi Katulad po ng pangako ng Pangulo ay mayroon ma-i-issue ng warrant of arrest, may hindi magiging maganda gusto ang mo pa yung Pasko ginagawa mo. dahil sa mga Pag-love mo ba? Pag happy ka pa. Mga pamangkin ko, nurse din eh. Yung isa naman, ano yun, medtech. Yun nga, yun yung sinasabi nyo. Yung sinabi nyo ngayon na pagka gusto mo, go ka. Eh siya nag-ano na ng ano eh, nagtuturo na ngayon eh. Pag Iniwan na ayaw na daw niya. yung husband ko naman sir, nag-iba na yan ng line. Tapos after 10 years, binali ka na yung nursing. Gusto din talaga. Iba-iba din talaga. Nandun na yung puso mo sa ginagawa. Yung minsan ikaw na yung gumagawa ng para may gamot lang yung pasyente. Nakita po natin kung paano po magtrabaho ang DILG, DFA, at hindi po ito kinalaman to sa Interpol. Meron ko ba kasi ang Christmas party namin, swimming. Kasama mo sa Aramen, Manila. Oh, no entry na pala kayo. Florida, Tatak, Aramen. Totoo kayong no entry to? Samantala naman, Party List Representative Nicanor Children Briones crossing, no nagsumbong ng entry. affidavit of denial sa kanyang pagharap sa ICI. Sa school siguro, no? Joy Sadra. Umarap na yung araw sa Independent Commission for Infrastructure. Oo nga, kasi labasan na nga ng ano. Aga pa party list sa Representative Nicanor Briones. Hindi naman nagbigay ng pahayag sa media si Briones at sa alip. Wala namang ibang dadaanan, di ba? Pagka ang humarap sa mga papunta dyan sa inyo. Ay kay Ines, walang kinalaman sa flood control project sa kongresista. Ala, sarado nga mo. Sarado po. Sarado talaga dun ha. Nagsulitin si Representative Sarado nga. Hindi tayo nakakapas. Dinayang sa ICI. Ang voluntaryo din ang harap sa komisyon ng Baka sa kabila, kliyente sir, para pwede. linisin ang pangalan nito. Sa may Ginit din ang kanan. abogado ng mapabatas sa walang patayan ng Ito, wala nang kakalaman dyan. laban sa kongresista. Doon tayo sa kabilang kanan. Regarding naman po sa allegation ay Congressman Briones Malayo po. opportunity para po may 400 kilometers na lang po. to deny all the unfair and unfounded accusation against him. Kasi nasa The spouses. Sabi lamang po. Sarado. Nasabi naman po niya lahat na siya ay walang kinalaman at wala siyang alam sa lahat ng mga naging allegation. Anya, hindi rin nababalik sa STI ang kongresista at salip ay magsusubiti na lang ito ng mga dokumento sa komisyon. Porsigidoan niya si Briones na tumulong sa investigasyon ng Independent Commission. Si Representative Briones ay sumalang lamang sa executive session sa ICI. Samantala, sumalang din Yung mga to, alam nang nag-ano tayo eh. Department sa Panguna, si Acting ng Secretary Rolando Toledo. Kasama sa mga isuso ng ICI, Naka-hazards na, no? session ng budget sa National Expenditure Program o NEP. Kasama mo sa Rizal Manila, Radyo Panchayat, Pagatan, Adra, Tatak RMN. Wala na. Walang ibang daanan, dito lang. Magpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon Dito lang po. Bayan. Ayon sa pag-asa, mga garanas ng maulap na kalangitan na may Sa kabila, kalangitan na sir. pagulan Dito ang sa Quezon, flying. Rizal, Batangas at Laguna Ano po? dahil Diyan sa po sa shear flying. line habang northeast monsoon o amihan na magpapaulan Iba sa na po northern ang and tutok central kayo. Luzon kabilang na dito sa Iba yan, Metro iba yan. Manila. Easterlies naman ang magdadala ng mga pagulan sa Bicol region. Doon talaga yung tinuturo. Northern Samar, Eastern Samar at Southern Leyte. Samantala, base naman sa forecast ng pag-asa, posibleng maging maulan ang Pasko dahil inaasahang mabubuhos sa silangang bahagi ng Bidaya ang isang low pressure area sa susunod na linggo.
Dapat din nila sinasara yun. May tanda naman akong mga enforcer, di inano na lang. Ako po si Radyo Manel Maracot. Magbabalik ang RMN Network News. Sovereign rights ng Pilipinas sa West. Alam mo ba na 27% ng isdang kinakain natin na ayon sa National Banking Kakaliwa siguro dyan. Ayan. ay hindi na basta tubig. Marami na tayong napag-usapan tungkol sa Western. Pero bihira natin marinig mismo ang kahalagahan nito sa ating mga mangingisda. Yan ang karapatan natin yan, mga Pilipino. Kaya ayaw po namin mawala ang West Philippines. Sana wag siyang mawala. Sana manatili siyang atin at sana protektahan. Hindi, doon pa rin tayo pinapaano. Diretso lang tayo. Sarado. Ang problema naman po, kaya China na po. Hindi kami makapatuloy pa rin ang buhay. Ay, paano? Andiyan sila natin. Huwag natin gamitin ng sandata, basta diplomasya na makuha natin yung mabawi natin yung lugar na yun. Sarado talaga. Yan ang karapatan natin yan, mga Pilipino. Kahit saan mo matignan niya, ay Pilipino pa rin ang nagmamayari ng West Philippine Sea. Dahil buhay talaga ang kapalit sa pagkakamali ka dahil sa punos na dumadating. Kaya napakahalaga sa amin yan, ang West Philippine Sea. Ako si Regino Renato M. Romero, natiga bayan ng Subic, lalawigan ng Zambales. Ako si Carlo Coslao Jr. Galing sa Region 1. Ako si Casiano Junior Mapano, galing sa Barangay Sisiman, Maraviles, Bataan. O si Itong Moralde sa Zambales. Ako si Michelle Baraka galing Bataan. Ako si Nina Tetumas galing Barangay Sulamagi sa Babuhay ng Sur. Sa aming mga isda, ang dagat ay aming buhay. Hatid sa inyo ng RMN, ang US Embassy Manila Official Program. RMN Network News. RMN Network News. Tiniyak ng Metropolitan Water Works and Sewerage System na walang water crisis sa susunod na taon kasunod sa kanilang pag-aprobahan ng dagdag siya sa tubig simula sa January 1, 2026. Ang KMWS's Chief Regulator Attorney Patrick Lester T. ipinapatupad lamang ang dagdag siya sa Manila Water at Maynilad kapag nasaservisyohan nila ng maayos ang kanilang consumer. So, I Doon tayo pinapadaan, wala din eh. water crisis next year. Dahil nagawa po ng Manila Water at Maynila lahat ng kanilang proyekto, lahat ng kanilang non-revenue water reduction mechanism at alternative water sources. Lahat po ay on time and on schedule. Hindi po, wala po na-delay. Kaya po, binigyan namin sa kanila yung kanilang fourth tranche. Dahil ginagawa po nila ang kanilang trabaho. Si MWS Chief Regulator Attorney Patrick Lester T. sa palayag ng Isangtown, RMN, Manila. Base sa rate rebasing adjustment ng MWSS na nagsimula pa noong 2022, ngayong taon ang ika-4 na tariff adjustment kung saan ipapatupad ng 29 pesos at 86 centavos na taas hanggang sa Manila Water at 5 pesos at 6 centavos sa Maynila ng mga regular consumers na kumukonsumo ng 20 cubic meter kada buwan. Samantala, para naman sa magkwalipikadong lifeline customers na kumukonsumo ng mababa sa 20 cubic meter per month, may increase na 2 pesos at 56 centavos sa Maynila at 12 pesos at 9 centavos naman sa Manila Water. Sa kabilang dako naman, abiso sa mga motorista. May dagdag bawat sa presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa mga kumpanya ng langis, tataas ng 20 centimos sa kada litro ng gasolina. Habang good news naman nila sa 20 centimos ang rollback sa diesel at kerosene. Ito na ikatlong sunod na linggo na may pagtaas sa presyo ng gasolina. Magiging epektibo ang oil price adjustment bukas, araw po yan ng Martes. Naniniwala ang isang commuter group na dapat patawan din ng multa ang mga pasahero na dalas na mag-cancel ng booking sa mga transport network vehicle service ayon TSPS. Sa panayam ng
DCXL RMN Manila, pabor si Ira Panganiban ng Coalition of Filipino Commuters na pagsultahin ang mga TNVS drivers na hindi ginagampanan ang kanilang serbisyo ng maayos. Pero mas makakabutian niya kung sa kaparehong panig ito'y patutupad na nagkas sila ng kanilang booking na walang sapat na dahilan. Kung may salbahing driver na rider, may salbahing yung pasahero na magbubook, tapos, okay lang, ayaw ko na, cancel ko na lang. Diba? Or sasabihin niya doon, ayaw ko sumakay sa'yo, cancel mo yan, makaaway pa. May salbahing gano'n eh, hindi natin itatanggi yun. Siguro, dapat, yun ding pasahero, meron ding parusa. Ako, okay lang sa akin yun eh. Actually, dapat, merong ano yan eh, merong merit system dun sa app. Pagka binilangan ka na ilang beses ng violation ng ganyan, dapat may isang buwan kang hindi pwedeng gumamit ng app na yun eh. Ganon. Sa Memorandum Circular 2025-055 ng LTFRB, itinuturi na paglabag ang kanselasyon ng mga TNVS drivers bilang refusal to convey passengers na may katapat na multa na naglalaro sa 5,000 hanggang 15,000 pesos. Samantala, may payo naman si Ira sa gobyerno kung paano masosolusyonan ang dekada ng problema sa trapiko hindi lang sa Metro Manila kundi sa iba pang lugar sa bansa. We as a nation need to do is to create national road and transport master plan. Yung ibang plano natin, yung lansangan natin, ituloy na nila yung Bataan, Cavite Coastal Highway. Gumawa rin sila ng isang malaking highway na parang EDSA na nagkakabit sa Bulacan at saka sa Laguna, pero doon dumadaan sa kabilang side ng Laguna Bay. Diba? Kasi lahat dito dumadaan sa EDSA eh. Eh, pwede naman dumaan doon eh. Bakit hindi sila gumagawa ng highway din sa lugar na yun? For once in your life, MMDA, Department of Transportation, you people, sit down, umupo kayo, tignan ninyo yung mapa ng Pilipinas, tignan ninyo yung mapa ng Metro Manila, tapos sabihin ninyo sa sarili ninyo, paano ko paluluwagin ang daloy ng trapiko nang hindi pa ulit-ulit ang ginagawa na. Si Ira Panganiban ng Coalition of Filipino Commuters sa panayam ng DCXL RMN Manila. Sa kabilang dako ng balita, bilang pagsimula ng Simbang Gabi mamaya, nagpaalala ang isang pare sa turing na diwa ng 7 na araw na misa ng Simbang Gabi ngayong Kapaskuhan. Sa balay ng DCXL RMN Manila, sinabi ni Father Kevin Crisostomo ng San Antonio de Padua Parish, dyan sa Parañaque City, pagamat nakasanayan na ng mga Pilipino magwi-wish kapag nakumpleto ang 7 na misa, mas importante pa rin ang partisipasyon ng puso sa pagpuri sa Panginoon. Pero palagi pinaparangan sa mga nagsisimba, no? Maganda na meron tayong wish, meron tayong hinihingi sa Panginoon, kasama yung sa ating panalangin. Pero ang pinakamaganda po yung preparing of the heart, yung paghahanda ng puso. More than the wish, handa po yung puso natin sapagkat naniniwala tayo sa ating pananampalataya. Kasi itong faith ay panganganak sa puso na bawat pananampalataya. Kaya po, yung preparation of the heart, more than the wish. Yung wish mo, bonus na lang. Ang mahalaga po yung puso natin handa para kay Cristo sa kanyang pagdating araw-araw. Samantala, paalala rin ni Father Crisostomo, maliban sa personal na panalangin, malaki rin isama sa ating dasal ang kinakaharap na mga isyu ng bansa. Mahirap ang buhay at lalo ngayon, mahirap ang buhay, kailangan natin ng Panginoon. At paalala po, ipagdasal natin ating bayan, hindi lang po yung personal intention. Itong 9 days at Simbang Gabi, we pray for our country, we pray for spiritual and moral renewal, we pray for mawalan ng corruption, at higit sa lahat yung peace and harmony, pagkakaisa po, lalo po natin mga kababayan in this trying and tumultuous times po. Makakasama yan si Father Crisostomo ng San Antonio de Padua Parish tungkol sa Parañaque City sa panayam ng DCXL RMN Manila. Naglabas na ng listahan ng mga ipinagbabawal na paputok ang Philippine National Police ilang linggo bago ang Kapaskuhan at pagsalubong ng bagong taon. Sa praso ng PNP, ilan sa mga bawal na paputok na kanilang tinututukan ay mga sumusunod. 1-2C, Donald Thunder, Boga, Blah Blah, Piccolo, 5-Star, Cinturon ni Judas, Whistle Pop. Bawal din ang mga bagong paputok na Goodbye de Lima at Goodbye Chismosa na gamitin at Ang ano dito, dapat pinagbabawalan nila yung mga nakapark. Ulit-lit na kalsada eh. Uyukan, ipagbabawal din ang mga overnight na paputok na may timbang na higit sa 0.2 grams. Samantala, patuloy naman ang pagtutulungan ng PNP sa Bureau of Customs, Bureau of Fire Protection, Department of Trade and Industry,
para i-monitor ang mga illegal na nagbebenta ng paputok online. Doon na tayo kanina. Si PNP Firearms and Exclusive Office Chief Police Colonel Rex Buyukan, posibleng makulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon at magmulta na hindi bababa sa 20,000 piso ang mahuhuli sa labas. Mga kasama, dumako muna tayo dyan sa Cagayan de Oro, Northern Mindanao. Kapulisan, naka-high alert status bilang pagganda naman sa panahon ng Kapaskuhan at nalapit naman ang pista ng Nazareno. Mula sa Raming Cagayan de Oro, may detalye, Radyoman Annie Jane, Duhay Lungsod. Naka-high alert status ngayon ang kapulisan sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ito ang sinabi ni Police Captain Emelita Simon, ang spokesperson ng Cagayan de Oro City Police Office o CUPO. Paliwanag ni Police Captain Simon na ito'y magsisilbing contingency measures upang palagasin ang peace and order ng lungsod ngayong Kapaskuhan. Sinabi naman ni Simon na inilagay ni CUPO Director Police Colonel Dexter Pahe ang buong pwersa ng CUPO sa high alert status simula ngayong araw upang ma-deploy na ang kapulisan sa mga lansangan dahil magsisimula na mamaya ang simpang gabi at minsan legalyo bukas ng madaling araw. Dagdag pa ni Simon na hanggang January 9 sa susunod na taon, naka-heightened alert status ang CUPO upang masiguro rin ang peace and order ng lungsod sa kapistahan ng buong Nazareno. Kasama mo sa Arimen Cagayan de Oro, Radyoman Annie Jane Duhay Lungsod, Tatas, Arimen. PNP, mananatili ang security at operational posture kaugnay ng deklarasyon ng 4 na araw na tigil putukan ng CPP-NPA. Detalye ng balita niya mula kay Radyoman Marjon Domingo. Sa pulong balitaan na giyanap sa Campo Crame, sinabi ni Philippine National Police spokesperson at CIO Chief Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo na mananatili ang security at operational posture ng ahensya. Ito ay sa kabila ng deklarasyon ng 4 na araw na tigil putukan ng Communist Party of the Philippines New People's Army, kung saan ang nasabing temporary ceasefire order ay para makapagsagawa umano ng simpleng selebrasyon sa nasabing mga holidays, kasabay na rin na pagdiriwang ng kanilang ika-57 anibersaryo ang nasabing partido. Ayon sa Tuanyo, nananatili ang status ng CPP-NPA pagdating sa threat sa seguridad ng bansa. Dagdag pa niya na pag-aaral pa ng ahensya ang magiging desisyon nito sa nasabing unilateral declaration ng nasabing partido. Trabaho ko po yan. Hindi ko din. Medyo ano na. Problema ko pa. Ikaw. Ayan, so na-drop na natin sila. So grabe traffic, Dennis. Magpaikot-ikot pa tayo dahil sarado yung ano. Magpaikot-ikot tayo dahil sarado. Ganun pa rin pamasahe. Anong ayos lang yun? Kasama talaga sa servisyo natin yan. Talo tayo. Servisyo publiko. Ayan, so ingat po. God bless. Paalam po.